Okay, magandang umaga po sa ating lahat sa mga nanonood sa ating video ngayon. Shoutout sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Kingdom of God. Naway nasa mabuti ngayong kalagayan at kahit anuman ang inyong sitwasyon, kondisyon ngayon, ang pagpapala ng Diyos ay darating sa inyo. Alam ko po na sa umagang ito ay may kanya-kanya tayong paglalakbay sa buhay, kanya-kanya tayong mga gawain tungkulin. Subalit kapatid, kung ikaw po ngayon ay nasa social media, ito po ang pinakamagandang mangyayari sa buhay mo na makapakinig ka sa salita ng ating buhay na Panginoon. Kailangan natin maintindihan at maramdaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, lalo na ang paglalakbay ng ating sambahan. Ano ba ang paglalakbay ng ating sambahan? Ang simbahan ay tinayo ng ating Panginoon para ito po ang gampanan ng pagsamba at pagtangkilik sa ating buhay na Panginoon. Hindi lamang ito building, mga kapatid, kundi ito po ay isang grupo ng mga disipulo ng ating Panginoon na naglingkod sa Kanya. At sinabi doon sa Mateo 16, verse 18, sinabihan si Pedro ng ating Panginoong Hesus na, Pedro, sa batong ito ay aking itatag ang aking simbahan. At ang batong yan ay matibay na pundasyon ng tao. Ang simbahan na hindi kailanman malulupig ng kalaban. At kahit na ang gates of hell can prevail against the church. At maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo ay tinatag ng Panginoon. Matibay na sandigan natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, sa umagang ito, kailangan natin ang bagay na gusto ng Diyos sa atin, yung pagpasakop sa Kanya. The power of humility. Paano ba tayo magpasakop sa Diyos? Tayo lumuhod, tayo magtangkilik sa gawain ng Panginoon at magbigay galang sa Kanya. Sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag tayo lumuhod sa harapan ng Diyos, pinapakita po natin ang paggalang o reverence, yung intense honor sa ating Panginoon na wala po tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Kaya ang simbahan kailangang magpasakop sa Diyos sapagkat marami pong mga simbahan ngayon, mga kapatid, na hindi na po naitatag ng maayos. Ang paglalakbay ng simbahan kailangan pasakop kay Kristo sapagkat si Kristo po ang pundasyon ng simbahan. Kagaya ng bato na kailanman ay hindi ito malulupig kahit anuman o gaano man kabigat ang mga kalamidad, kalakas na mga lindol o anumang mga pagsubok sa simbahan kapag nakapundar o ang pundasyon ay si Kristo, tiyak, matitibay, matatag o ang pundasyon. Kaya sa umagang ito, kapatid, saan ka nakaluklok ng iyong pundasyon? Maaaring ang pundasyon mo ay sa iyong kayamanan. Pero sasabihin ko sa iyo ng kayamanan ay panandalian lamang at hindi ito magtatagal. Maaaring ang iyong pundasyon ngayon ay pera. Naniniwala ka dahil sa dami ng iyong pera, pwede mo madugtungan ang buhay mo. Pwede mo masabi na marami akong pera. Wala na akong ibang pangangailangan. Hindi ko na kailangan ng Diyos sa aking buhay. Pero sasabihin ko sa iyo, kailangan natin magpasakop sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Sapagkat yan po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Na tayo ay mayroong matibay na pundasyon at yan po ang ating buhay na Panginoong Jesucristo. Siya po ang bato. Sinabi doon sa unang Korinto 10:3, sapagkat ang batong ito ay si Jesus na kailanman ay hindi malulupig at hindi babagsak. Walang sino mang babagsak sa simbahan ng Diyos na itinatag niya. Kahit sino man, kahit anuman,
Unless, kung hindi si Kristo ang pundasyon natin, tayo'y mapahamak, tayo'y mabagsak. Pero kung ang pundasyon natin ay si Kristo, no one can destroy, no one can ruin us, because our foundation is Jesus Christ, the rock. Kaya mga kapatid, mawala ang kayamanan, mawala ang pera, ang kabantugan. Pero kung tayo ay nakapundasyon kay Kristo, kailanman ay hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mababagsak. Kaya maraming salamat sa salita ng Diyos. Ang sino man na hindi pa nagpasakop sa Diyos, sila'y binulag ng mundo ng sanlibutan ito, o ang Diyos ng sanlibutan ito, ang dyablo, kapatid. Kung hindi ka pa nagpasakop ngayon sa gawain ng Diyos, sa simbahan ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay binulag ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito. Pero sasabihin ko sa iyo, ang Diyos ay gusto kanyang palayain at kunin yung nakatakip sa iyong mga mata. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ay binubulag ni Satanas. Mayroon po siyang binigay o nilagay sa iyong mata na piring na hindi ka makakita ng katotohanan. Subalit sa araw nito na narinig mo at nakita mo ang video ito, kapatid, binubuksan na ng Diyos ang iyong mata upang makita mo ang kanyang kaharian, upang makita mo ang kanyang kabutihan at maramdaman mo ang pagmamahal niya. Kaya ikaw, kung ano man ang pundasyon ng buhay mo ngayon, kailangan mo ang pundasyon, si Kristo. Yan lamang po mga kapatid. Yan ang dapat lakbayin ng ating samahan. Yan ang dapat lakbayin ng ating pagtitipon at gawain ng Diyos. Walang sino man ang maitataas. Walang sino man ang dapat maging bantog, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat yan po ang kanyang utos kay Pedro. Sa batong ito, hindi po si Pedro ang sinabihan niya na bato, mga kapatid, kundi si Kristo mismo. Si Kristo ang batong yan. Ang matibay na bato na itinakwil na maraming tao. Pero sa oras na ito, kapatid, huwag mo itatakwil ang pundasyon. Sapagkat kung ang bahay mo ay hindi matibay ang pundasyon, darating ang kalamidad, darating ang mga bagyo, baha, kapatid, maaanod ka. Kaya maraming bahay, maraming pamilyang nawawasak sapagkat hindi si Kristo ang pundasyon. Kaya maraming salamat na tayo'y nakapundar. Ang pundasyon natin ay si Kristo. Magmanikluhod lamang tayo sa Kanya, tanggapin at simulan mong ipundar, itayo ang buhay mo, ang relasyon mo kay Kristo. Yan po mga kapatid. Yan ang gusto ng Diyos, na magpasakop tayo sa Kanya. Jesus is the ultimate model of submission. Iniwan niya po ang langit at namuhay sa magulong mundo. Sa makasalanang mundo, namuhay siya kasama ng mga tao. Kahit marumi, kahit mabaho, hindi po tinangkilit ng Diyos yun. Namuhay siya kasama natin. At narito na nga siya sa ating mga puso ngayon, kapatid. Patuloy ang Diyos na nagpapahilom ng ating mga sugat. At ang sugat na yan kailanman hindi na manunumbalik sa atin. Sapagkat sa lahat ng sugat na nakamit ni Kristo sa mundong ito, dahil nagpasakop siya sa Ama, tinanggap niya lahat. Tiniis niya lahat ng hirap. Nauhaw siya, nagutom siya, nagdusa siya. Kaya kapatid, sino tayo para hindi magpasakop sa Diyos? Halika na at tayo magpasakop sa Diyos. Magpasakop sa Kanyang kaharian. Sapagkat yan lamang ang nais ng Diyos, ang pangarap ng Diyos. Yan sinabi ni Jesus doon, kapatid, kung babalikan natin ang Garden of Gethsemane, doon po natin makikita at mararamdaman ang matinding pagpasakop ng Diyos.
ng Panginoon na kahit siya'y lumuhod, umiyak at nagpawis ng dugo sapagkat nakita niya yung pagdurusa niya. Yung katawan niyang magkagutay-gutay, magkalustay-lustay, yung mga laman niya na matatanggal sa pagpalo sa kanya ng mga latigong mayroong mga talim. Pero sinabi niya pa rin sa Diyos, Ama, kunin niyo po ang kupang ito, pero hindi po ang aking kalooban ng aking susundin, kundi let your will be done. And Jesus did. Ginawa po ng Panginoon niya. Kaya kapatid, sa oras na ito, pasakop tayo sa Diyos. Simulang magpasakop tayo sa Diyos, pinapakita po natin yung pagpakumbaba sa Kanya na wala po tayo. Wala po tayong magawa, wala po tayong direksyon sa buhay kung hindi siya. Kaya huwag mo nang hayaan pang ikaw ay malugmok, ikaw ay mapahamak. Bumalik ka na sa Diyos. Kung ikaw ay nakaranas na matinding paghihirap ngayon, matinding pagdurusa ngayon, wala kang ibang ninanais kundi putulin yung buhay mo, kitilin yung buhay mo. Kapatid, mayroong pag-asa na binigay ang Diyos sa iyo. Gusto niya na magpasakop tayo sa Kanya. Sapagkat kailangan natin magpasakop sa mga panahong ito. Sapagkat ang mundong ito ay nasakop ng dyablo ng kadiliman. Kaya sinabi ni Jesus, umarito sa inyo ang liwanag at ang liwanag na niyan ay magdadala sa inyo ng buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. Kaya tama na kapatid. Huwag na nating hayaan na patuloy ang nakapiring sa ating mga mata na binubulag tayo ng dyablo. Kung binuksan ng Diyos ang iyong spiritual eyes at nakikita at nararamdaman mo ngayon, kung ikaw ay may katarak sa iyong mga mata, spiritual katarak kapatid, God is able na operahan ka. Sapagkat ang Diyos ayaw niya na tayo'y manatili sa pagkabulag. Ayaw ng Diyos na tayo'y manatili sa kadiliman. That is the right time to humble ourselves and submit to God. Kaya sinabi ng Diyos yan, kapatid, dahil mahal ka niya. Ayaw niya mapahamak ang kanyang mga anak. Naranasan mo na ba ang matinding hirap? Naranasan mo na ba ang karamdaman, kapatid, na halos mamamatay ka, na halos malubog ka sa utang sa pambayad sa ospital? Ngayon ang panahon. Kung pinagaling ka ng Diyos, binigyan ka ng chance. Pasakop ka na sa Kanya. Pasakop sa Kanyang kaharian. Hanapin mo ang simbahan, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Pagpasakop ka. Lumuhod ka at sabihin, Ama, gusto ko nang magpasakop sa iyo. Napapagod na po ako sa aking buhay. Napapagod na po ako sa aking sariling mga adhikain. Gusto ko na pong bumalik sa iyo. Kaya yan, kapatid, yan po ang lakbayan ng ating simbahan. Nagpapasakop sa Diyos. Nagpapakumbaba sa Diyos. Dahil ang modelo ng pagpakumbaba at pagpapasakop, si Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Pangalawang lakbayin ng ating simbahan, kapatid, the knowledge of limitations. May kaalaman po tayo sa mga bagay na limitado. Oo, kaya natin gawin lahat ng gusto natin. Ang lahat ng gusto natin. Pero sabi doon sa unang Korinto 10:23, everything is permitted, but everything is not beneficial. Humayo ka at magpakasasa.
sa pita ng laman, sa kahalayan, sa anumang gusto ng laman mo, na anumang gusto ng buhay mo. Pero hindi lahat makapagbigay sa iyo ng permiso. Maraming tao nagsisisi sa huli, kapatid. Naging lasinggo sila noong kabataan nila. Naging marupok sila sa kahalayan. Nagpakasasa sa lahat ng hutsaka ng mundong ito. Kasiyahan, kahalayan. Pero mayroon pong limitasyon. Kaya ang lakbay ng simbahan, alamin ang mga bagay na limitado. Oo, masagana ka ngayon, nasa marangyang pamumuhay, nasa magandang buhay, pero may hangganan po lahat. May hangganan po lahat, kahit ang buhay natin. Tumatanda tayo, may limitado. Lahat ng bagay limitado. Sabi dito ng Panginoon, everything is permitted, but everything doesn't build others up. Hindi makakabuti sa inyo. Lahat gusto mong gawin, lahat gusto mong angkinin, pero may hangganan. Lahat. Ang buhay mo ay may hangganan. Hindi sa lahat ng panahon nasa taas ka. Hindi sa lahat ng panahon marangya ang buhay mo. Paano kung darating na mabagsak ka? Paano kung darating na lulugmok ka na? Paano, kapatid? Kaya ito ang dapat nating tandaan sa oras na ito. Paghandaan natin ang ating paglisan sa buhay na ito. Kaya habang may lakas ka, habang mayroon pang lakas, may talento na binigay ang Diyos sa buhay mo, gamitin mo to give glory to God. Glorify God sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tandaan mo lagi, kapatid, lahat ng bagay may hangganan. Lahat ng bagay may katapusan. Pero ang hindi matatapos, ang Diyos. Walang katapusan ang Diyos. Walang katapusan ang kanyang mga ninanais. Ang kanyang gawa. Pero dito sa mundo, mayroon po katapusan o hangganan. Kaya ang buhay excited. Alam mo ba na ang pinakamasaganang buhay na gusto ng Diyos na lasapin natin ay ang buhay na kasama siya. Excited. Napakasaya. Woo! Hindi mababayaran ng kahit ano kapag na-enjoy na po natin ang unlimited God. Our God is unlimited God. But in this world is limited. Everything in this world is limited. But remember always that our God is unlimited God. Kung sa cellphone, ang load, limitado. Yan din ang buhay natin. Yung sasa mo sa laman, yung sasaya mo sa mundong ito ngayon, lagi mong tandaan, kapatid, may limitasyon ang buhay natin. Maybe, may ginamit ang Diyos na mga tao na ikaw ay yayain, ikaw ay akayin, para makakonekta po sa Diyos. Kasi alam ni Lord na limitado yung kasayahan mo ngayon. Alam ni Lord may hangganan kung ano man ang estado ng buhay mo ngayon. Huwag kang kampante sa buhay mo. Huwag kang maging comfortable kung
kung ano man ang iyong nalasap. Ano man ang iyong sitwasyon sa mundo ito. Sabi ng Panginoon sa John 9 verse 4, while it is day, do the works of God. Habang maaga pa, habang may araw pa, gampanan ang gawain ng Diyos. Ikaw, ginagampanan mo ba ang gawain ng Diyos? O umagang umaga, wala kang pakialam. Hinaharap mo ang paglalasing. Kapatid, kung nasasaktan ka, kasi alam ng Diyos na darating ang araw na malulugmo ka sa karamdaman. Malulugmo ka sa iyong kalusugan. Kaya ito ang panahon na tinatawag ka ng Diyos na may hangganan lahat ng yan. Kaya salamat sa karunungan ng Diyos sa kaalaman ng lahat ng bagay may limitasyon. Inaalaw ni God. God allow everything. God allow man to do something. To do this, to do that. But not all permissible. Hindi lahat may permit. Hindi lahat nakakabuti. Yan po mga kapatid. This is the day that God has made. And this is the message of God. Each one of you. Praise the Lord. At ito pa ang ating tandaan. The journey of our church. The value of time. Yung paglalakbay, mga kapatid. Pinapahalagahan ba natin ang ating oras? Saan natin ginugugol ang ating oras, mga kapatid? Wala na tayong panahon. Wala tayong panahon sa pagdarasal, sa pagbasa sa salita ng Diyos. Wala na tayong panahon na mag-aral sa Kanya. Marami tayong sinayang na panahon. Sinayang na oras. Imbis na tayo magpahalaga sa oras na binigay ng Diyos sa atin. Mga magulang, pahalagaan niyo ang oras sa inyong mga anak. Hindi yung lakwatsa. Hindi yung mga bagay na walang kabuluhan. Sapagkat ang panahong ito, sabi ng Ephesians chapter 5, verse 16, redeeming the time for the days are evil. Kailangan natin i-redeem. Huwag nating sayangin. Habang may oras pa na magmahal, habang may oras pa na gampanan mo yung tungkulin sa pamilya mo, sa paglilingkod sa Diyos, gampanan mo na. Kapatid, sinasabi mo ngayon, malusog ang aking katawan. Mahaba pa ang panahon. Bata pa ako. Matibay pa ako, malusog pa ako. Pero tandaan mo, the days are evil. Marami akong na-encounter na mga tao malulusog ang pangangatawa. Subalit ngayon, kapatid, ang iba wala ng kamay at nagsisi. Sinasabi na sana noon ang kumpleto pang aking kamay. Naglingkod ako sa Diyos. Noong nakakalakad pa ako, sana naglingkod na ako sa Diyos. Nung marami pa akong pera, sana nagpagamit ako sa Diyos. Nasa huli ang pagsisisi kung hindi mo pahalagahan ang oras mo sa Diyos. Kaya ang ating simbahan, pahalagahan ang oras ng prayer meeting, ng pagsamba, huwag po nating sayangin. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga church people
Pagdating sa simbahan, hindi man lang makaluhod, makapagdasal, uunahin pa yung marites. Unahin pa yung mga usapang hindi mahalaga. Ang simbahan po ay banal na tinatag ng Diyos. At ang pundasyon ng simbahan natin ay si Kristo. Kaya encourage every people, church people, may mga pastor man, tangkilikin po natin ang kahalagahan ng oras. Sa isang linggo, kapatid, minsan isang beses lang mabuksan ang pintuan ng simbahan. Every Sunday lang mabuksan ang pintuan ng simbahan. Marami tayong panahon. Bukas ang pintuan ng mall. Bukas ang pintuan ng mundo. Malawak, masaya, masagana. Pero nangungusap ang Diyos ngayon, mga anak. Sana my door is always open. Yun ang gusto ng Diyos sa mga oras na ito. Sa mga young people naman, sa oras na ito, pahalagaan nyo. Hindi na palagi na lang pintuan ng social media, ang bintana ng social media ang naka-open sa atin. Pero ang pintuan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdarasal, pag-meditate, you are lack of time. Kaya sa mga oras na ito, pahalagahan po natin. Pahalagahan natin, kapatid. Kaya sa mga magulang, kung mayroon pa kayong panahon para mabanding ninyong inyong mga anak, may panahon pa para mabigyan sila ng pagpapahalaga sa kanilang sarili. Gawin niyo. A family that prays together, worship together, will remain forever. Hallelujah. Maging matatag ang pamilyang naglilingkod sa Diyos, nagdarasal, pinapalaga ng oras. Siguro maraming pamilya palaging nagbabanding, palaging namamasyal, naliligo ng dagat, reunions, parties. But one thing na nakalimutan niyo, your time to God is very special time. Yan nakakalimutan ng bawat pamilya minsan. Linggo, hindi makasamba dahil may pinuntahan. Ang iba, nag-beach. May birthday parties. Kapatid, alagaan po natin ang oras natin sa Diyos. Kung ikaw malusog ngayon, malusog ang pangangatawan, gamitin mo ang buhay mo, ang katawan mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Kung kayo naman, nagtrabaho kayo, may amo kayo, Christian ang inyong amo, pahalagaan ninyo ang inyong trabaho, mahalin nyo ang inyong trabaho. Kasi yan ang utos ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong magreklamo. Kahit napapagod kayo, gawin nyo as you do it for God. Para yan sa Diyos. Sabi daw ng Colossians 3:17, whatever you do, whatever you ask or act, do it for the glory of God. Yun po ang pagpapahalaga ng ating oras. Huwag mo lang hintayin, kapatid, na pagsisihan mo ang sinayang mong oras. Ilang taon na lang naghihintay sa atin, ilang taon na lang. Kaya ang mensahe ng Diyos na ito ay makapangyarihan, ilang taon na lang ang natitira sa atin.
Ilang oras na lang, kaya wag nating sayangin. Kung tayo may kaalitan, may kagalit, stop. Tama na. Hallelujah, praise the Lord. Naway, tinatouch ni Lord yung puso ngayon. Grabe ang value ng time. Sa Amerika, sabi nila time is gold. Pero halos naman nila ibuhos ang kanilang oras sa trabaho. Kulang ang panahon nila sa kanilang pamilya. Ikaw ama o ina na nagtatrabaho ngayon, wala kang oras sa iyong mga anak. Wala kang oras sa iyong sarili dahil trabaho. Ito pa ang warning ng Panginoon sa mga lingkod niya. Every pastor's out there, busy tayo sa gawain ng Diyos. Bible study doon, Bible study dito, krusada doon, krusada dito. Pero nakakalimutan natin yung quiet time natin sa nagmamay-ari ng gawain na ginagampanan natin. Marami tayong oras. Ginagampanan natin ang ministry. But the owner of the ministry, wala po tayong time. Yan po ang nakakalimutan ng mga lingkod ng Diyos. Sometimes you forget time. You have no time to our God. Nakakalimutan natin yung quiet time natin between us and God. Kaya minsan kahit marami tayong gawain, malapad, malawak ang ating teritoryo, may kulang pa rin. Ang kulang na yan, ang Diyos. Panahon natin kay Lord. Kaya this time, this is the Word of God. This is the Word of God. Give time to God through quiet time. Between you and God. Kausapin mo si Lord. Pakinig ka sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Pang-apat na lakbayin ng simbahan, the journey of the church, is the reason of praise. Rason kung bakit ikaw ay pumupuri. Huwag ka nang mag-slander, huwag ka nang manghimasok sa buhay ng iba, huwag mong isirain ng ibang tao. Sabi ng Panginoon, I hate those who slanders. Ayaw ng Diyos yan. Punuin natin ang ating mga bibig, kapatid ng papuri sa Diyos. Babasahin ko po dito sa Salmo. Sinabi po ng Salmo, Psalms 100. Ito po ang salita ng Diyos na grabe kamakapangyarihan, mga kapatid. Warning po ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Hallelujah! Mag-ingay kayo na may kagalakan. This is the power of praise. Kayong lahat na nasa lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanya. Sa Kanyang harapan na lawitan ng Diyos. Hallelujah! Magingay tayo sa kagalakan, humarap tayo sa harapan ng Diyos at mag-awitan. Minsan kapatid, dahil sa ating mga mabibigat na nararamdaman,
magre-resulta ng kabigatan at hindi tayo masyado maka-worship, makapag-praise kay God dahil sa ating mga nararamdaman. Our emotion is very dangerous. Sabi ng Panginoon, magsipasok kayo. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. The reason to praise. Because God saved us. God chose us. God elected us as His children. As His eternal family. Reverse your murmuring into praising. Hallelujah. Reverse your murmuring into praising. Kaya kapatid, yan po ang napakagandang mensahe. Magpuri tayo sa Panginoon. Sabi ng Luke 6:45, the good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. And the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil. For his mouth speaks from what fills his heart. Kung mabuti kang tao, mabubuting salita ang lumalabas sa iyong bibig. O sharabahasika raba. Kung mabuti kang tao, kapatid, you praise your God with authority, with power. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya ingatan po natin ang kabutihan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya minsan nag-praise tayo kay Lord pero yung bunganga natin hindi natin papagilan. Minsan pinupuri natin ang Diyos. We praise you, Father God. But we speak evil. We talk evil. At yan po ang pinakamasakit ang nangyari sa buhay natin. Nararanasan natin na kahit pinupuri natin ng Diyos, nagsasabi pa rin tayo ng mga masasamang salita. Kung ano yung nasa puso natin, yun po ang ating sinasalita. Hallelujah. There's power in a spoken word. Kaya mga kapatid, maraming salamat na tayo ngayon. May rason po tayo. Wala po tayong rason na hindi magpuri sa Diyos. There's no reason not to praise our God. In Proverbs 18, verse 21, yun po ang pinakamahalagang kaalaman po. Bakit kailangan natin mag-praise and good words na lalabas sa ating mga bunganga, sa ating mga bibig. Remember, the Bible says that life and death are in the power of the tongue. Kaya kung tayo po ay nagpapalabas na masaganang salita, magbibigay po tayo ng buhay sa nakikinig sa atin. Pero kung tayo magpapalabas ng mga salita na sinumpa, hindi maganda, evil words, we speak death and curse to those who listen. Kaya ingatan po natin, mga kapatid, ingatan po natin sa oras na ito. Words can heal us or can hurt us. Ang salita ay makakasakit sa atin. Minsan pinupuri natin ang Diyos. Niluluwalhati natin ang Diyos sa ating mga salita. Pero minsan sinisisi natin ang Diyos. Why, God? Bakit nangyari ito? Nakakalimutan natin pasalamatan at purihin ng Diyos.
Sabi ng Panginoon, give thanks in every situation. Give thanks in every condition. In everything. Give thanks to God. Sorry, Lord, sometimes we doubt. Sometimes we blame you. Ma-blame natin si Lord, di ba? But it is the power of God's message, the reason of praise, the power of praise, and the importance of praise. Remember, death and life is in the power of the tongue. Kaya release powerful blessing words. Blessed words. Choose life. Speak life. Speak life. Minsan maririnig natin o sinasabi nila, sana mamamatay ka na. Ang bobo mo, wala kang halaga, maraming mga salita na hindi magaganda. Sana nawala ka na lang. Sana pinatay na lang kita. Please stop it. Don't talk. Don't say that. Brothers and sisters in the Lord, church people, there's power of death and life in time. That's why the Bible warned us. Hallelujah. Praise the Lord. Today we choose life because life in God is wonderful and meaningful. Sometimes we feel that life is unfair. But my friend, choose life. Life in God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much for watching this video. And I pray for you, brothers and sisters. I hope that God will continue to bless you. Focus. Saan ka ba naaanib ngayon ng simbahan? You will experience that the foundation of the church is Christ Jesus. Marami akong nakitang simbahan na nasarado na. Ang iba'y winasak. Church building. But the spiritual building, God, you are the church. CHRCH is not called church without you. Remember that? You are the church. And you are founded in Christ Jesus the rock. Not Peter. Because sometimes the statement in the Word of God is wrong. Hindi naman si Peter yung rock na sinabi ni Jesus na doon niya itatayo ang kanyang simbahan. Peter, this rock. Jesus talking about himself. Talking about himself. He is the rock according to 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Marami pong naligaw sa katotohanan. The church only founded in Christ Jesus. That's why if you are founded in the church building, sometimes you are founded in a wrong person, in a wrong doctrines.
And the gates of hell prevail against you because you are not founded in the Lord. But today, stand firm and be founded in the Lord Jesus Christ. Rababasi, Rabasham. Father, in the name of Jesus Christ, your Son, the rock of our salvation, the rock where we found it. Thank you so much, Lord, for touching the lives of your people. Let your people to be humble, Lord. Magpasakop sa inyo. Mag-alay na kanilang buhay. Kapatid, sa oras na ito, pasakop na sa Diyos. Because God said, occupy till I come. Pasakop sa Diyos. Magpakumbaba. Huwag niyong sayangin ang iyong oras. Paalagahan ang oras. Alamin ang limitasyon. Limitado po ang lahat ng bagay. May hangganan. But only God is unlimited. Wala pong pagkukulang sa Diyos. Wala pong hangganan ng Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa oras na ito, minamahal niyo po ang bawat tao. Minamahal niyo po ang bawat nagpapasakop sa inyo. May pagkatakot sa inyo. Kaya sa oras na ito, Lord, maraming salamat. Na wala po kaming ibang rason na hindi ka purihin. Pinupuri ka namin, Father God, and we believe, Lord God, that there is power in praise. Because praise, Lord God, is the heartbeat of you. Hallelujah. Lord, those who are in need right now, I pray that you are the supplier. You are more than enough. Those who need you, Lord, touch them. I touch them right now through this prayer. In the name of Jesus. Those who are in sick, Lord, you are the doctor in the sick room. Those who are in accusations, you are the lawyer in the courtroom, Father. Those who are in trouble, you are the Savior. You are the comforter to those who are in loneliness. Lord, you are the big help. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you, God, for a wonderful message. And now I would like to give thanks to our sponsor, Starbucks Coffee. And also the Manapak. Hallelujah. Mayroon po tayong Manapak. It is delicious food to everyone, for everyone. Manapak. And also we have here a Kopi Kosong. Hallelujah. And now I drink coffee Kosong. Wonderful, delicious. And also I would like to thank you to our tissue sponsor. Hallelujah. And also, because this is the Bear Month or the month of love, thank you for the sponsor of our flowers here.
God bless you, brothers and sisters. And I would like to invite you to come in our church here in Purok 5B Arayat Boulevard, Pampanga o Pampang, Angeles City. You are welcome and feel as your family, and we will cater you. Thank you so much for watching. God bless you and enjoy your day. Amen.